Good morning mga kabida! Welcome na naman sa atong Ibida Natin program webinar series, which means internet-based intervention for the development of agriculture ng ATI ngayon. Usa kini ka programa, no? Usa kini sa atong mga online platform nga namugna isip hulit sa atong face-to-face sa COVID-19. Tumong og tinguha sa ATI nga mapadayon ang pagtudlo sa mga nagkalinlaing mga teknolohiya sa pagpanguma o uban pa diha kaninyo mga kabida. Gikan gihapon dinhi sa ATI Caraga Office, Barangay Los Angeles, Butuan City, kini ang inyong kabida, Ginalyn Arbutante. Hello everyone! Kumusta ang mga pinalanggang online viewers and participants? Hinaot na gihapon kamo sa mayong panglawas since mao ka ng atong topiko karon sa season 4 which is all about food safety awareness. On behalf of ATI Caraga, nga gipangunahan sa among maabtik nga Center Director Sammy Calonzo, kami nagpasalamat sa inyong mainitong pagpaminaw o pagtanaw o pagsunod sa atong programa matag Biyernes mga kabida. Today is October 16, 2020, and it's our third episode sa Season 4. Tinhilaman sa atong programang Ibida Natin webinar series. Karon ato na sa mga pag-aisgutan mga kabida, ang atong bagong mahitungod ni cross-contamination. Okay, pahinumdom. Una mga kabida, nakaisa lamang kita mag-register o mag-fill up sa registration form sa usa ka season. Dinaduna kita'y 7 ka episode sulod ni ini nga season ug aduna sab kita'y makuha nga certificate gikan ni ini nga webinar. So pinaagi sa updated gihapon nga pag-check sa inyong mga attendance kada episode ug paghatab sa starter kits. So at least 5 episodes mga kabida ang inyong maapilan sa atong webinar. Aduna ka may chance nga makadawat sa starter kits. So sa ikatulo higayon nato na usab mauban ang resource person, wildline ko din si Ma'am Jennifer De Harme, Senior Science Research Specialist from the Department of Science and Technology, Caraga. Tudluan na sa kita ni Ma'am Jen. Okay, good morning Ma'am Jen and welcome again sa Ibida Natin program. You may greet our participants for today and also to check your audio. Yes, Ma'am Jen? Yes, good morning Ma'am Janalyn. Good morning sa tanan mga kabidang. Mag-uban-uban na po ta karong buntaga, usa ka importante na po na topic ang atong tuki-tukion karon. So, kani siya importante na topic kay mo ni siyang isa ka aspeto sa food safety na kinahanglan nato mahibalaan kay kitang tanan mukaon man ta. Ang pangutana, sigurado ba ta sa kwalidad or safe ba ang atong mga pagkaon na gikaon? So, importante gyud nato mahibalaan ning topic na cross-contamination. Yes, thank you so much, Ma'am Jen. O before mo proceed, mga kabida, ayaw kalimot sa pag-like sa among Facebook page, ATI Caraga Region. So sama sa gyapon, nakamute ang inyong mga microphone to avoid any disturbance. Sila binangadto sa atong resource person. For your questions, palagi type sa chat box nga makita sa inyong mga screen while ongoing ang discussion arong matubag kini sa atong resource person right after the lecture. Ang atong house rules, una, kinahanglan naka-turn off ang inyong mga microphone. Ikaduha, ayaw i-click ang present or present screen button. O kang ikatulo, dili na makasunod ang malate nga participants, sila binakumulapas na kini sa oras alas 9:15 sa buntag. Sama sa gihapon, kami maghinaot sa inyong pagsabot and please don't mute the microphone of our speaker to avoid dead air. Okay, dahan salamat mga kabida. Ug karon atong paminaw si Ma'am Jennifer sa iyang topic. So, may buntag sa tanan, no? Atong topic karon is cross-contamination. So, atong i-discuss karon kung unsa ng cross-contamination, unsa paghitabo ng cross-contamination ug unsaon nato paglikay sa cross-contamination. So mo ni siya ang the best na example na ma-picture out ninyo kung unsa ng cross-contamination. So makita nato diri na usa ka slicer na karne. So kani siya kagaw. So ang kagaw posible daw nasa isa ka
machine or isa ka karni mutabok siya sa lain. Mo na ilang ingon na dili lang daw ang tao ang kabalo manilingan, kundi apil na pud ang kagaw, kabalo pud mutabok or manilingan. So unsay definition sa cross-contamination? Presensya daw na siya sa bisag unsa na substances na mapadto sa atong pagkaon na makadaot is considered as cross-contamination. Another definition is, it is the transfer, pagbalhin sa mga biological or chemical contaminants to food products na gikan sa atong mga raw foods, food handlers, o food processing equipment. So, mention na ako atong mga nilabay na mga discussion na ang GMP is composed of 3 component. Mo nang ingon ang tao na naghawid sa pagkaon, ang palibot, ug ang equipment. So, kani sila ang mga possible sources sa mga contamination. So, another definition of cross-contamination is that ang frequently daw sa mga foodborne illnesses sa cross-contamination, ang nakakos is ang pathogenic bacteria or viruses na maadto sa mga ready-to-eat foods. So mo na kinahanglan may balaan gyud nato no unsaon pagtabok aning mga bacteria or viruses padung sa atong pagkaon para mahilikay nato na magkasakit ta sa mga foodborne illnesses. Labi na karon na naanay COVID, sa una pirmi ang topic na likayan gyud permi no sa namato sa pagkaon is about bacteria lang permi ang balikon o kanang discuss or tagag importansya. Pero karon sa panahon sa COVID, gitagaan na pud importansya ang mga viruses. So mo ni ang journey or ang kanang biyahe sa germs. So kabalo ta kaning mga raw na mga pagkaon sama aning manok, raw na mga karni, loaded na siya og daghang bakterya. Posible ang bakterya na maadto sa kamot na atong gihawid aning mga manok. Nya kaning kamot maadto mohawid ta sa atong mga pagkaon, nya gikan aning pagkaon, makaon nato apil ang bakterya. Posible pod na ang bakterya gikan sa manok maadto sa mga tadtaran kay di na man nato i-prepare or i-chop ang mga manok. So ang kagaw maadto sa atong tadtaran, maadto sa atong mga pagkaon na gitawag na ready to eat food, makaon na to apil ang kagaw. So posible pod nagikan sa mga manok, maadto pod sa atong mga knife, sa mga gipanggamit nato na mga utensils, nya maadto sa pagkaon, makaon nato. So mo ni siya ang gitawag na journey, ang unsa pagbalhin-balhin sa mga kagaw gikan sa usa ka pagkaon padulong sa mga equipment, padung sa mga lain pod na mga pagkaon. So ang cross-contamination, mahitabo siya could be direct or indirect. Direct when one food touches or drips into another. Indirect is napay agian, dili diretsyo na maadto sa pagkaon natong kaonon. Posible ang kagaw maadto sa kamot, sa equipment, work surfaces, or food contact surfaces. So unsay pasabot aning direct? A good example is kung mahulog ang pan. So unsa may atong ginahimo pag mahulog ang pan? Puniton natog balik og kaunon, paphaan lang. Kay ningon sila wala pa daw, pila pa man ka seconds, wala pa nitapot ang bacteria. This is a wrong practice. Kay what if katong nahulugan sa pan, daghan kagaw dito na surface. Labi na practice sa balay, ambot kung ginahimo ba ninyo na ang kanang mga sapatos nagikan sa gawas isulod sa balay. Usa pod ni siya kamali na practice kay dapat manggod pag abot nato sa balay hubuon tong mga sapatos nagikan sa gawas para dili nato madala sa sulod sa atong mga panimalay ang kagaw. So mo na siya, mali na kanang mahulog ang mga pagkaon na balikon kaunon paghapon siya kay posibly what if katong area na nahulugan loaded sa bacteria. Another example of a direct contamination is kanang mga pagkaon na itapad nato ang karni na hilaw itapad nato sa prutas na apple. So direct cross contamination siya kay posible magud ang kagaw nagikan sa hilaw na mga isda, karni maadto sa apple na which is kauno na ba nato diretsyo. Another example is during kanang mga fiesta, unsay mahitabo magprepare tag buko salad or macaroni salad. Kay tungod buntag na to gi-prepare, gusto na to, magpista man ta pag-udto, gusto na to dali mabugnaw. Ibutang na to sa freezer. Nya ibabaw atong buko salad na adito ang isda or karne. Posible manggod na ang katong dugo gikan atong mga hilaw na mga karne mopadulong sa ato ang salad. So mali pud na siya na practice. Dapat kung ibutang man sa freezer, takluban nato para walay cross contamination mahitabo. Another example is kanang kita mahilig sa inyo na magbutang og kanang ice cubes sa sud sa freezer. Pangutana karon, unsay tapad ana inyong ice cube? Kung itaparan ba ninyong hotdog,
gitaparan ba ninyo og isda. So mali ko na na-practice kay posible man good ang bacteria na naa mga hilaw na mga pagkaon adto sa ice cubes. Dapat ipaibabaw gyud ning mga ice cubes og dili tapadan og mga hilaw na pagkaon. So mo na siya ma-example sa mga direct. Usually ang direct contamination is dito na siya sa mga ready to eat food ang makontaminate niya. Indirect, ang example ani is kinsay mahilig din ha mo palit og ice or ice water dito sa inyong tindahan sa inyong silingan. Ang pangutana karon giunsa man na nila paghimo ang ilang ice og tubig. Di ba para ma-open na ang cellophane, ilang i-blow or ilan ang kalhukon para maburot ang cellophane. This is a wrong practice. What if may COVID kung nag-blow ato, ang laway niya na-introduce sa sulod sa cellophane or naa siya'y sakit nga maadto ang laway sa cellophane. Ya butangan dahil ninyo butangan dahil tubig niya ibalik ya as ice water or ice. So this is an example of indirect cross-contamination. Another example sa mga indirect cross-contamination is kanang tadtaran. Pila ba kabuok tadtaran sa inyong balay? Isa lang ba or daghan? Kay dapat manggod ang tadtaran sa hilaw, lahi, ang tadtaran sa luto, lahi para walay cross-contamination. Kay kung isa lang inyong tadtaran, naagyo'y mahitabo na pagbalhin-balhin sa mga kagaw. Kanang pagpamalingki ninyo, labi na sa langihan no, pagsulod nato, unsa may una nato makita ang fruit stand. Nga na kay nakita na lami na prutas. So, una ni mo gipalit ang prutas. Sunod ni sulod na ka sa langihan, ang sunod ni mo makitaan gulayan. Palit na po ka gulay. Sunod, ang last na naa sa ibabaw sa imong cellophane, isda or karne. Mali ni na practice kay dapat ibulag-bulag yun nato. Bulag ang cellophane sa isda, bulag ang cellophane sa karne, bulag ang cellophane sa prutas o gulay. Kay kung isara ninyo ka cellophane yan, nauna ninyo palit ang prutas, ang duga sa mga hilaw na karne o isda padulong sa ubos ug tuwa dito ang inyong gulay o prutas. So mo nang na-direct indirect cross-contamination. So muna inyong pangbantayan no, na pwede ang contamination direct or indirect. So naay study na gihimo sa World Health Organization unsa may mga common na mga mali na gipanghimo dito sa isa ka food service establishment. So 64% sa foodborne illnesses is caused by inadequate cooling. Di ba nagiingon na rule na keep hot food hot, keep cold food cold. So kung ang importante manggod para ma-preserve nato or ma-extend nato ang shelf life sa usa ka pagkaon, kinahanglan na adong temperature control or adequate cooling. Paringaan na atong mga meat product, mga chorizo, longganisa, ang practice na ba kay pasagdan na siya para sa palengke, ang mga karne pasagdan na sa food stall. Wala na control ang temperature. So, na inadequate cooling. So, may possibility, labi na kung dili matarong og luto, may possibility na ng foodborne illness. Kani common po ni siya, 39% prepared too far in advance. So, madungog na lang nato no during mga Christmas party, during fiesta, na ay food poisoning mahitabo. Nga naman, kaya ang ubang pagkaon, na-prepare siya sa iyo pa. Ang uban nag-andam na og pagkaon alas 2 sa kadlawon or kanang sayo sa kabuntagon. Unsa may mahitabo, di ba natin gitawag na dapat ang pagkaon should not go beyond 2 hours at room temp or katong temperature na gitawag na temperature danger zone. So kung sayo ra kaayo giandam ang pagkaon, ang tsansa is labi na hugaw ang pag-andam sa pagkaon, ang tsansa is pag-abot na sa panahon na kauno na siya, daghan na kaayong kagaw, so mo nang naay foodborne illness na mahitabo. Then 34% sa mga outbreaks is caused by infected person. Katong mga sakit na mga tao, dapat dili gyud muhawid or muandam og pagkaon para mahilikay nato na makatakod ta sa uban. Then inadequate reheating. Ang rule gyud kung mag-init ang pagkaon, pabukalon gyud nato or dapat ang temperature is beyond 63 degrees Celsius para ma-ensure nato na patay gyud tanan kagaw. Then hot storage, mo nang ingon keep hot food hot. Then inadequate cleaning of cross-contamination appeal pod sa mga causes sa foodborne illnesses. Then how does cross-contamination happen? Unsa man pagtabok aning mga contaminants pa dong sa atong pagkaon. So gisulti diri na kanang mag-store daw ka og raw and ready to eat food together. So ibalik-balik mo sa cross contamination kaning bulabog, ang hilaw og luto. So pareha ani ang hilaw na kanin gipatungan og gulay ang murag kinchay ni siya, celery gipatong. So naagi possibility na cross contamination mahitabo.
Another is mahitabo ang cross-contamination kung dili ta mohugas sa atong kamot after touching raw food. So using the same chopping board or knife for ready to eat food o raw food without proper cleaning. So later i-discuss ni nako no about aning mga tadtaran kay isa gyud ni siya sa number 1 na culprit or siya ang number 1 na cause nganong na cross-contamination na mahitabo sa atong kitchen. So ideally kung kung naratay isa ka tadtaran sa balay, kinahanglan na agi proper washing and disinfection sa ato ang tadtaran o atong mga kaning kutsilyo. So i-explain na nako later ning kaning about mga tadtaran. Then mga poor practices na ginahimo, handling raw product then handling cooked product, mali gyud na siya. Kinahanglan na ay proper hand washing before maghawid og kaning mga cooked product. Then working near or on the floor, then handling product. Narabay uban nagikan na naglimpyo sa salog, naglimpyo or nagmop or pagkahuman mohawid og pagkaon, dapat nagi proper hand washing. Nya usahay pod kung naata sa atong mga balay, nag-andam kag pagkaon ni duol ang inyong pet, like ang kanang pet na cat or pet dog na gihawi kitungod naglambing-lambing man ang inyong mga pet, inyong hawira nya pagkahuman ni hawi na pud mo sa pagkaon. So isa ni ka example na mahitabo na cross contamination. Then returning from restroom without washing hands, kabalutan na kung unsa ka hugaw ang CR nya paghuman mohawi din ta sa pagkaon, so mabalhin ang kagaw na atong nakuha dito sa mga CR maadto sa atong mga pagkaon. Then shovel used to handle floor waste is also used to handle product. So kaning mga dagko na ng mga bakery, ang ginagamit gyud nila ng mga pangpala sa harina or asukal is kaning mga shovel. So dapat kung pagkaon na siya nagamit na pala, dili na siya gamiton sa lain na purposes. Kay naami nakita ani sa usa pag-visit namo sa Pangasinan, gitawag na bagoong or kanang bagoong kapital dinha maghimo og ginamos, daghan kay ginamos dinha sa Pangasinan. Ang nahitabo gipala nila dito sa yuta, nakita na mo gipala po nila pang mix sa ginamos. So naana nay cross contamination niya. Kani makita nato diri sa picture na ang gigamit nila is wooden na pala. Bawal gini siya kay dapat kung gamiton sa food ang usa ka pala dapat made of stainless steel, food grade stainless steel materials. Bawal gid ang wooden kay posible ni siya na ma-source of physical hazard. Then when you scratch your food, then muhawid mo sa product. Before muhawid mo sa product, dapat na ay proper hand washing. Kay katong previous nato ng mga example, sa atong mga ulo, sa atong mga buhok, may millions of bacteria for every cubic centimeter. Then touching unclean cooler, door handle, then handling product. Ang pangutana karon, how frequent ninyo ginalimpyuhan ang handle sa inyong mga refrigerator, handle sa inyong mga freezer? Ginalimpyuhan ba na ninyo regularly? Kaya syempre gahawid ta sa mga raw product niya. Syempre pag abli natin sa ating freezer, nihawid ta sa handle. So niya wala nato gilimpyuhan. So dapat from time to time, as much as possible every day, ato ginalimpyuhan ang atong mga handle sa atong mga freezer or refrigerator kay dinha magpuyo ang mga kagaw. Then unsay sources sa mga pathogens or mga kagaw? So una, ang raw food na to or raw materials can be our source of bacteria. Our equipment or utensils, kana atong gigamit ng mga tadtaran, kutsilyo. Then ang food handler, ang tao na nag-andam sa pagkaon. Then ang processing plant or atong environment or palibot. So mo ni inyong timan-an, isa ani mo palya ang atong pagkaon nga gikaon mo palya. Kung hugaw or dili masaligan ang atong gipalit na mga raw materials, so ang chances is ang atong food product maapektuhan pod. So mo ni siya inyo timailhan na kinahanglan i-ensure nato ang highest hygiene or cleanliness among these 4 aspects kay kani siya ang makaapekto sa ato ang finished product. Then naay gitawag na invincible cross-contamination cycle. Invincible kay di nato makita. So naay isa ka tao, kaning brown is ang mga viruses or mga bacteria. Usually kaning mga viruses o bacteria kabalutan na mo develop ni siya or mo grow siya sa mga tiyan nato. Diri ang mo incubate siya. Once na mo grabe na siya or nana siya sa level na
na pathogenic na kayo siya, mo nang mag-develop na tag symptoms, mo na nang nanatay, kalibanga, mga diarrhea. Siyempre, maadto ta sa CR. Okay. Once when you go to the CR, maghawid-hawid man ta kay mahawid ta sa flush, manghawid ta sa balde, sa mga planggana, sa mga foam. Mo nang gitawag na invincible cross contamination cycle. Invincible kay di nato makita. So giun sa pagbalhin-balhin aning mga kagaw. So kabalo ta na kung ang bacteria or viruses kung makaon na atong labas, usually mo-grow ni siya dinhaa sa ato ang mga intestine. So dira mag-incubate na siya sa ato ang tiyan until such time na mahimo na siyang moabot ang level na pathogenic na siya. So kung mag-diarrhea na ta, ang mahitabo maadto ta sa CR. Usually sa CR, kung dili ta mag-impose or mag-practice of proper hygiene, syempre mobalhin dito sa mga kabo, sa mga balde, sa mga faucet ang kagaw. Ya kung naana po'y lain mohawid. Kung naana po'y lain mohawid atong mga gipanghawiran nato sa atong mga contaminated na mga fixtures na naa sa sud sa CR, maadto na sa atong mga kamot. Ya kung dili ta mo implement og proper hand washing, kaning kamot mo man atong gamiton pagkaon moadto na pod sa ato ang mga tiyan. So mo nang maglibot-libot, mo nang maglikay kita kanang labi na kanang naatay mga kalibanga, kinahanglan mo practice kita proper hand washing nya dili ta magpatakag hawid-hawid kay posible manggod makakontaminate ta sa ubang tao. So how do we prevent cross contamination? Ibalik-balik yun nila separate preparation area, separate yun ang mga raw food from cooked or ready to eat food. So buwagon yun na kay kabaluta, ang mga hilaw na mga pagkaon, daghan yun kagaw. Dapat i-separate sila sa mga cooked food, so mga pagkaon na atong gipangluto, gipang-andam. Ang ready to eat food, mo ni siyang pinakadelikado, kay mo ni siyang mga pagkaon like mga prutas, mga panato, mga sandwiches, salad, milk, kay ready to eat na siya, kinahanglan dili na gyud siya makontaminate kay dili naman ni nato lutoon, diretso naman nato kaunon. Kung makontaminate ni siya og kagaw or mga uban pa na mga bacteria, ang mahitabuan na makaon nato siya. So mo nang idagyo proper separation. So how kani isa ka example, mali ni siya na practice kay nganuman walay separation. Nagprepare siya burger patties which is raw. Naghiwa po diri og ready to eat food which is a watermelon which is a fruit. So mali nila siya practice kay posible na ay cross contamination mahitabo. Plus napagit trapo diri nan loaded with kanang bacteria kay naa siya blood or kanang gikan tong gilimpyo diri gitapat pag yun sa ready to eat food. So unsay tama na himuon? Dapat na ay separation by space. So buwagon yun ang pag-prepare sa ready to eat food ug mga kaning hilaw na pagkaon. So kung sa ato lang mga panimalay, dapat unahon yun nato pag-prepare. Unsa may una nato prepareon? Unahon yun nato prepareon ang pinakalimpyo na pagkaon, ulahin na ang kaning highly contaminated. So kanang paghiwa ninyo, unahon sa ang lamas, ayha gulay, ayha tong mga isda o karne. Kay para ang contamination di magtabok-tabok kay kung muuna ta sa pinakahugaw para ng isda or karne, una na to gihiwa sa atong tagtaran ni ulahi ang gulay. So imbis ang gulay o lamas gamay ray kagaw, madaghan na hinuon kay tungod nag-una ta sa pinakahugaw na pagkaon pag-andam. Then ang sources di ba ninta ang tao pwede makakontaminate sa pagkaon. So this is called as hand to food contamination. Unsa himuon? Dapat na proper hand washing before handling food niya frequently during preparation. So naagi dapat panghugas sa kamot. Kaya importante yun na para malikay ang cross-contamination. So usually kung mga ready to eat food na, kanang mga luto na ng pagkaon, dapat paghawid ana, maggamit ta og mga food grade gloves na single use. Dapat kaning gloves, change na siya frequently. Dili na to balik-balik ko no, kay daghan na kagaw din haan, wala pa nato gilabay. Then always good i-wash ang hands for a minimum of 20 seconds or 2 happy birthday. So posible po ang cross-contamination mahitabo food to food. So mo nang separate unwashed fruits and vegetables from washed fruits and vegetables and other to ready to eat food. So separation. Then use separate cutting boards. So lahi daw ang tadtaran sa chicken, fish, meat, and produce. Then store them separately. Then separate raw proteins from cooked proteins. So kanang mga meat products nato kung luto na siya og hilaw dapat na separation.
Then from equipment to food, posible pod na ay cross-contamination. So gisulti dinhi na tanan nato mga gamiton na mga equipment, mga surfaces dapat i-wash, rinse, and sanitize. So nagitawag na 3 steps. Wash mo na atong kanang pagpanghugas. Sabunan mo na siya ang washing. Ang rinse mo na ang pagbanlaw. Then sanitize. So dili lang gyud na atong mga kutsilyo, mga tadtaran, mga plato, mga kutsara, mga luwag, mga kaldero, dili lang gyud nato kanang dili lang sufficient na kanang hugasan lang nato. Dapat na ay mahitabo na sanitation or disinfection gamit ang chlorine. Then clean and sanitize work tables, equipment, and cutting boards after each use and before beginning a new task. So, ang ato ra ba practice, kung naata sa atong mga panimalay, maghiwa ta, pambiyaan ang mga tadtaran, kutsilyo, kay magpadayon og luto. Mali ni siya na practice. Kay nagitawag na clean as you go. Before man proceed to another task, kinahanglan humanon sa ninyong limpyo ang inyuhang isa ka inyong mga tadtaran or kutsilyo. Kay kung pasagda na ninyo, in a matter of minutes, kabalutan na ang bacteria mo grow logarithmically mo daghan. So manang before kita mo proceed, dapat manghugas sa ta. Then before beginning a new task, pasabutan na. Labi na kaning mga atong mga tadtaran, mga gamit na wala na to tabunay during the night, di ta kabalo nagilatay-latayan na nagmmga butiki, ok or ang worst pagid is ilaga, labi na kawa gi-cover. So before nato na gamiton during the morning, dapat na agi proper washing and sanitation na mahitabo para masigurado nato na natanggal ang mga contamination na naaani ng mga utensils. Then again, during food storage, ang reminder diri is do not store food with chemicals. So naami makita no usahay nagtapad ang mga baygon na dinhaa sa food processing area. Bawal na siya kay posible na ay mga accident mahitabo maadto ni siya sa mga pagkaon. Then dapat all the time cover ang food. Kung gibutang ninyo ang food sa lamesa for longer time, i-cover ninyo mga pagkaon na ibutang sa ref or freezer, dapat cover siya or gibutang siya or enclose in plastics or always ensure na ang mga food dili ibutang sa salog. Mali na siya na practice no na ang mga bugas ibutang nato sa salog. Giingon diri at least 6 inches away from the floor ang atong mga food. Kay nga naman, kung para natong mga bugas ibutang nato sa salog, gaumog na atong salog, posible ang moisture maato sa atong mga bugas, ang grow din na ang mga bacteria. And another thing is, ang mga pests nato, kaning mga ukok, mga amigas na sa mga salog, so na possible na cross-contamination. So during cleaning and sanitizing, don't clean while preparing food. Kay naara bagyud sa isa ka audit namo na ay kanang karinderya mo na visit. So, during sa pagluto niya, naay nilatay na ok-ok sa ihang sink. So, unsay naay pagkaon sa sink na ang karni na iyang gihiwa, nikuha siya baygon, gisprehan niya ang ok-ok. So, unsay mahitabo? Posible manggod ang mist or katong gigawas sa baygon spray mo adto sa iyang meat product. So, na-shock mi sa iyang practice, kay nganong nagkuan siya, nag-spray siya baygon during sa food preparation time. So amo siyang gisita na mali na siya na practice kay dapat manggod kaning mga pag-spray og mga pesticides or cleaning mahitabo kung walay food preparation. Then kung regular mo na nag-prepare pagkaon labi na sa mga karinderya, restaurants, make sure na naay kaning mga food contact surfaces, kani atong mga banggera or lababo should be clean and disinfect every 4 hours. Then when washing, mani akong giingon ganina, 3-step. Wash, rinse, and sanitize. Dili lang ta kutob wash o rinse, dapat naagyoy sanitation mahitabo sa mga kaning mga food equipment and utensils. Then how do we prevent? Sa mga dagko na companies or maski sa kaning mga restaurants, dapat i-control ang employee traffic or movement about the plant. Kay unsay pasabot ani? Kung ang isa ka tao dito siya sa dirty area na assign, dili siya pwede magtabok-tabok. Dito ra gina siya. If ever na ma-assign siya from kanang sample receiving, ma-assign siya dito sa packaging area. Kaya sa usa ka manufacturing magud ang pinaka-cleanest gyud or pinaka-highest hygiene na i-practice is dito sa packaging area. Kamo man ang pang-final na sa product. Likayan gyud na contamination. Kung gikan siya sa raw material na receiving, mutabok siya dito kinahanglan
naagi proper hand washing or proper hygiene na mahitabo, aya siya makatabok dito. Pero naipangutana, ma'am, kung kami kitchen type lang na food processing, narami sa balay, unsa man mo himuon, di man namo malikayan ni kay isa or duha rami nag-andam sa pagkaon. Make sure na proper hand washing before mo handle sa final product. Kinahanglan na proper PPEs gigamit para malikayan yun ang cross-contamination. Then control the movement of equipment from one area to another. Kani sa mga dagko na kumpanya, color-coded na sila. Kay kung isa ka equipment or isa ka utensil na pula na pang production area moadto sa sa receiving, may balaan na nila kung dili di ay niangay diri na mahibalaan nila kung na salaag ang usa ka equipment or nasalaag ang isa ka utensils. Sa atong mga balay, guilty taani na mga practices nato, no? Labi na kanang mga kabo sa CR dadon dito sa kusina. So na possible na cross contamination ana. Ang kanang mga planggana na humulan sa mga or hugasan sa mga vegetables, sa mga karne, himuon po panglaba sa atong mga sinina. So mali na siya na practice kay naatay cross-contamination mahitabo. Dapat ang para sa CR na gamit, para sa CR, ang para sa kusina, para sa kusina. In fact, kana pong mga silhig, isa po din siya sa mga source of cross-contamination. Ang silhig na para sa balay, gisilhig po para sa gawas. Mali na siya na practice. Kana pong mga brush, ang brush sa CR or brush sa pantalon, i-brush po nato sa atoang mga kitchen sink. So these are wrong practices na dapat nato utruhon. And as much as possible, labi na sa mga cook na or ready to eat food, i-minimize yun nato ang bare hand contact. Dapat magamit tag mga food grade gloves para malikay nato ang cross-contamination. So mo ni siya ang good example. So separation, mo ni i-separate yun nila ang hilaw na karne sa lahi na table o katong mga lamas. So kani nag-slice og mga tomato, ready to eat food man ni ang tomato kay ibutang na ni sa mga salads. So nakaingon diri na keep highest hygiene level with ready to eat food. Kaya nga naman, ready to eat food, wala na tayo means na i-eliminate ang mga kagaw. Kauno na nato, kung naay hugaw na ma-introduce ni, maato na gina sa ato, so posible na magka food poisoning o magka foodborne illnesses ta. Then, mo na ni akong giingon na chopping board. Girecommend gyud sa standard na dapat lahi gyud ang chopping board para malikay ang cross-contamination. Sa una, ang chopping board na girecommend kanilang 5. Pula, yellow, blue, white o green. Karon na gidugang nila na recommendation na brown o violet. So kani siya daghan na bagid karon no nabaligya labi na sa mga China kaning mamaligya ZCC, wala ko nag-advertise ha, kay mga ZCC, mga Unitop nanay mga tadtaran na color coded. Make sure when you buy kaning mga tadtaran na ay nakabutang na food grade or made of food grade material, kamo na siyang mga safe. Kay kabalo na ta karon ang ilang ingon, God made the world but the rest is made in China. More of the products karon na nabaligya no, gikan na gyud sa China, dili ta ka guarantee sa quality. Mo nang ako balikon na ang quality comes with a price. Kung baratahon ang isa ka produkto pasabot, questionable ang quality. So mo nang mga mahal kay tungod kwalidad siya. So make sure when you buy kaning mga tadtaran or any utensils na gamiton nato sa kitchen, make sure na food grade materials siya. Kay mo na siya ang safe na mga materials na dapat gamiton na come in contact sa atong food. So dapat daw natay tadtaran na pula for raw meat, then yellow for kanang mga cook na mga meat. So kung maghiwa na tag mga sinugba nato, naluto na sinugba na karne, sinugba na mga manok, so kani yellow na tadtaran gamiton. Then blue for mga isda, then mga white for chopping kanang mga cheese nato, mga bread, mga ready to eat food. Then green for kanang mga fruits and vegetables. Then brown for wash ni siya. For kung dili pa ma-unwash pa na mga root crops or vegetables, magamit ka brown. Then kaning purple is katong mga kanina siya, di ba giingon na nako last time na isa sa mga food hazard na gihatag og kanang emphasis is katong mga allergen. So nanay tadtaran na para sa katong mga allergic sa mga egg, allergic, syempre ang mga bread na egg, na allergy sa mga nuts. So dapat nag-separate na tadtaran for katong mga food na with allergens. So mo ni siya. Pero miingon mo, kasi mangutana mo, ma'am, dili man mi dato na capable mi mo buy anang daghan kay natadtaran. Unsay recommended?
at least naamoy duha ka tadtaran sa inyong balay, isa sa mga hilaw ug isa sa mga luto. If ever gyud, kung wala gyud isa ra gyud ka tadtaran, so make sure na i-practice tong from kanang paghiwa ninyong hilaw niya, isa ra inyo tadtaran maghiwa na pud mog luto, dapat i-practice gyud ninyo tong giingon na wash, rinse, and disinfect. Na proper disinfection para wala cross-contamination. Pero ako gyud i-recommend at least duha ka tadtaran. Kay nara ba tay practice kanang ang tadtaran gihiwaan na to karne. Pagkahuman naghimo na pud tag pipino na diretso kilawon ang pipino. So kana mali gina na mga practice kay naagi cross-contamination mahitaboan na. Then sa atong mga equipment, kana atong mga tadtaran, mga kutsilyo. So recommended na tadtaran should be food grade plastic. Bawal ang kahoy na mga tadtaran kay kana siya aside na nay physical hazard na makaon nato ang ma-chip off na kahoy, kanang mga groove kanang gunda dinha magpuyo ang mga kagaw. Di ba tingala mo kanang inyong mga tadtaran na kahoy nganong maglaguman, magtalumtom. So indicator na siya na nag-thrive na dinha, nitubo na dinha ang mga kagaw. Kay ningon sila ang isa daw ka hair-like na kanang gap or kanang isa ka lusok na buhok na gap, dag millions of bacteria na ang makareside din haa. Then for equipment, dapat gibalik na po diri, adequately clean and sanitize before and after each use. Dapat i-store ginato ang atong mga tadtaran kutsilyo in a clean and dry place nga adequately protected against contaminants, labi na kanang mga ukok, ilaga mo nang dapat isulod yun natong covered na mga dish rack or kung wala tay dish rack, tabunan lang gud og limpyo na cloth atong mga plato, tadtaran, kutsilyo para mahilikay sa mga pest. Then allowed to drain. So kani ang recommended kanang mga tadtaran dapat ipatindog gyud siya upright no para ma-drain gyud ang mga tubig kay kung di ba ningon to sa fat to moisture, kung basa-basa ang usa ka butang ganahan si bacteria mo grow. So allow gyud ninyo na naay air drying or i-allow ang self-draining. So kani tama ni siya na practice na gipatindog ang mga kutsilyo, gipatindog ang mga tadtaran niya na ay i-dry siya through kanang air. So dili pwede na isulod nato sa atong mga dish rack na basa pa ang mga plato, basa pa ang kutsara, basa pa ang mga tadtaran kay mo-grow man din ha ang mga bacteria, mga molds na adina motubo. Then refrigerator, nahibalo ba mo na tamang positioning or tamang plastada sa refrigerator? So guilty tatanan no kay pagsulod nato sa mga pagkaon sa to refrigerator nagsaksak sinagol, nagtapad-tapad. So usually recommended kung sa mga restaurant na sila mga chiller, ang recommended na plastada ingani. So unsay pasabot ani? Kanang pinakaubos diri kani mga manok. Mo ni siyang pasabot na lutuon yun ni at high temperature of 74 degrees Celsius kay nganuman. Sa tanan mga meat products, ang pinakahugaw yun na daghan og kagaw is ang mga chicken. So muna ang chicken ibutang yun na siya sa pinakaubos. So sa atong mga freezer, dapat naagyud siya sa pinakaubos. Sunod na hugaw na product is kaning mga ground pork or beef. So kung gi-ground na siya, daghan na magoy taputan na surface area sa kagaw kay syempre bulag-bulag na ang karne, ang beef. So daghan taputan sa kagaw mo na siyang next in rank siya sa in terms sa padaghanay og kagaw. So dapat lutuon na siya at 68 degrees Celsius. Then ang next is kana atong mga beef, pork, so atong mga egg. So third in rank na siya sa mga kagaw. Then next is kani siya ang mga vegetables nato or the rest of the products mo ni siya ang third na hayas. Then dapat daw sa pinaka top shelf, sa pinaka ibabaw sa pagplaster nato, dito nato ibutang ang ready to eat food. So with this na plastada nahilikay nato ang kaning mga limpyo na pagkaon sa pag-contaminate or pag-adto sa mga contaminants nagikan aning mga hugaw na product padulong diri. So mo ninyo timan-an na dili pwede magsaksak sinagol ang ato ang refrigerator. Likayan gyud ninyo ang cross contamination. Yeah. About chicken, so na-explanation ako later sa chicken na unsay angay himuon nato pag-handle aning mga chicken kay siguro wa mo kabalo pagtuon ninyo ang dugoon na karne may pinakahugaw. Pero mind you, it is the chicken na daghan og bacteria. So na mga salmonella, E. coli, Staph aureus can be introduced sa atong mga chicken. So mo ni siyang explanation. So mga nung nakabutang diri, you could not see germs, di nato makita.
So you would see that washing poultry can splashes bacteria all over you, the kitchen, and other foods. So dili lang pud ni siya no, namanggoy karon gi-recommend sa World Health Organization na kanadong mga karne na gipalit nato dili na dapat pag-abot sa balay hugasan. Idiretso na daw sa freezer. Okay lang na siya kung gipalit ninyo ang inyong meat products gikan sa mall or meat shop. Kaya nga naman, wala man na tugdungig langaw, so walay kagaw. Wala man na hawid-hawiri sa mga customer. Nya controlled ang temperature. Bugnaw ang na-expose sa controlled temperature ang mga meat product. So okay lang na siya na diretso na to isulod sa freezer nato. What if kung ang karne is the mga manok gikan sa market? So kabalutan na napasagdan na sa ilahang, di ba naka-display na siya whole day or a few hours, di ba pagbuntag i-display. So pila na ka oras gi-display. Then hipuso na po nila pagka-auto, i-display na po balik. Wala na control ang temperature. So kabalo na mo unsay nahitabo din ha ang bacteria growth grabe na. Tugdungan pag yun siya langaw, hawid-hawiran bisag kinsa na customer. So kana siya kung gikan gyud siya sa mga palengke or kabalo mo nagikan gyud siya sa hugaw, dapat pag-abot sa tong balay hugasan. Pero niingon manggod sila diri na ang possibility daw kung maghugas mo ani ang mahitabo. Ang kagaw daw kaning green is na kagaw maadto sa imuhang kamot, maadto sa imong sinina, maadto sa imong mga uban na giandam na pagkaon. So magkanat-kanat daw ang kagaw. So unsay himuon? Di man gid pwede na isod nato diretso ng mga hugaw na karne gikan sa palengke. Hugasan nato, isod nato sa ref, nya katong area na posible natalsikan sa kagaw, kinahanglan mag-perform ta og cleaning and sanitation. Ang tao dapat nanihawid atong contaminated na pagkaon, dapat na proper hand washing. So, yung ani ginino mo nang data niya ibalo na pag ikuan di ay i-visualize nato na yung ani day kadaghan kagaw magtalsik-talsik. So, paghugas ninyo, mahimo, hinayi lang ninyo ang pressure sa tubig, ayaw ninyo kusga para dili mo talsik or maglagpot-lagpot ang kagaw. Then kung nay nahitabo na cross-contamination, unsa may dapat himuon? Iundang ang activity. If necessary, para niya i-correct dayon. Undangon kung nakita ninyo na naaday contaminant ato sa pagkaon. Sa dagko ng mga companies, ila ginalikayan, undangon gina nila diretsyo kay dako mag-losses. Imagine kung isa ka adlaw na production nila, nya daghan da ito kagaw nya dili nila mapaundang ma-waste man to, so dako losses sa company. Then kung naay cross contamination, kinahanglan take steps to prevent contamination from recurring. So kinahanglan mag-identify mo mga strategies or mga preventive measures na dili na mautro ang contamination. Then kung naay kanang contamination na hitabo sa product, evaluate the product in terms of safety. So unsa ang pag-evaluate? Muna katong mga sensory, so naay mga sensory testing or laboratory testing. I-test gid siya no para mahibalaan nato kung angay na ba siya ilabay ang product. So kung ikaw negosyante, una gid ni mahimuon is last resort gid na ang paglabay sa product. Ang uban ana kung nakita nila na contaminated ang pagkaon, i-divert na nila ang food product sa mga dagko na restaurants, ibaligya restaurants or manufacturing, ibaligya nila as feed sa mga pets or mga dog food. So mo na siyang gitawag i-divert. Reprocess kung ang bacterial count during testing taas, pwede pa siya i-reheat or recook na mapatay ang kagaw, mo ang gitawag reprocess. So pwede na siya i-practice. Pero kung dili na gyud madala, mo na gyud na ang giingon na discard. Ilabay na gyud ang product kay delikado gyud na padayon ng paghapon ibaligya nato ang product na posible na naay mga maapektuhan or naay masakit ana na mga product. Mo nang kinahanglan gyud no as early as possible ma-detect na gyud nato kung naay mga contamination na hitabo kay lisod na kaayo na maadto na siya sa mga consumer or dito na siya ma-display sa mga malls na mag-product recall, mas dako hinuon ang expenses kay once you conduct product recall, madaot ang imong dungog, posible pag yun na makagasto ka tungod na na-hospitalize, ikaw ang mo shoulder, posible pag yun, ang pinaka-worst is mapriso ka. So na mga penalties and fines. So as much as possible, tanan contamination, diri pa dat na-end sa ato pang mga kusina or sa naapa sa atong mga manufacturing plant. Wala pa gyud nakagawas kay dako gyud problema kung makagawas na siya. Then okay.
So muna siya no kanang gitawag na product recall likayan gyud na nato kay dako gina siya og damage or dako na siya risk sa usa ka food manufacturer. Then dapat i-document ang gipanghimo na correction. Kay para kung mahitabo man otro, mahibalo na kung unsay himuon. So kani siya applicable ni siya sa mga nag-manufacture or nag-produce of product. Kaning mga dagko na mga establishments no ga kuan po ni sila, ga practice po ni sila aning mga documentation, evaluation sa mga cross contamination. So pahuman na ni mga pictures na ni siya ako ipakita mga wrong practices. So what is wrong in the picture? So ing-ani ba ang itsura sa inyong refrigerator? So gitaya-taya na, grabe na kahugaw, na mga gulay na kuan na no, laya na. So dapat ganahan ba mo na ing-ani itsura sa inyong ref? Makagarantiya pa ba mo na safe pa na kauno ng mga products na naa sa sulod? O do makita nato no, lagmi ra ba gyud kay mga imported ang mga products na naa sa sulod, mga mahalon. Pero makagarantiya pa ba mo na safe pa ba na ng mga products kaunon? So kani freezer, ing-ani ba inyong freezer? So ang ice cream natapad sa mga raw meat, so nagsumbagay, nagsagol-sagol. So dili ni siya dapat na practice, mali ni na practice. So dapat i-implement yun nato ang proper separation of food products. Ang ilahiyo nato ang mga highly contaminated or katong daghan na mga kagaw sa mga less contaminated or minus na mga contaminated na products. So kani unsay mali? Na tinuod, tama, nagamit siya food grade plastic na tadtaran, pero what's wrong? Hugaw, kaayo, messy, bisag unsa na lang nagsagol-sagol na duga sa tadtaran. Nanay cross-contamination kay naghiwa siya isa ka gulay, asparagus ni siya, naghiwa og karne, naghiwa og ham. Tapos ang gigamit pa gyud niya is bare hand. So mga wrong practices kay pag ready to eat or cook food na dapat naka food grade gloves na gyud ang gamit. So kani actual picture ni nag-audit mig isa ka restaurant. So unsa man ni dili mi kasabot nagsinumbagay. Kaning rice for fried rice ni nila na diri gulay sa taas, na diri kanang gihumol na karne. So this is a wrong practice kay na ay possible cross contamination. Kay syempre sa kitchen sa restaurant panghiwa-hiwaon naman na nila para paspas ang pagluto, pag-serve mo na ilang strategy. Pero if kung dapat man gud ingani bulag-bulag gyud siya, dili isagol-sagol ang hilaw ug ang luto. Ya, tan-awon ninyo ang iyang gipangpatungan, grabe na gitaya na, hugaw na. So these are wrong practices. So kani tadtaran, wooden chopping board is a no-no sa food preparation. Kay kani paraan ni nagtalumtom na siya, so posible na naana ni mga molds na mga bacteria na try. Then always use mga clean utensils, then avoid cross contamination. Pa isa-isa mag-prepare or mag-slice og mga gulay, mga lamas, dili nang magsagol-sagol. So to end my presentation, this is a reminder for all. Always protect food from contamination at all times because cross-contamination is one of the major causes of food poisoning. So thank you and I'm ready for your questions. Ma'am Jen, sa imuhang presentation of very productive information, no? Contamination o ginaot nga to kining masustain pinaagi sa padayon nga pag-maintain sa kalimpyo araw nato kining mabida sa atong mga komunidad. So daghang salamat usab mga kabida sa kanunay nga pagsunod sa atong programa karon. Diin mao kini ang third episode sa atong webinar series season 4. Ug karon atong basahon ang mga pangutana nga makita dinhi sa chat box. Ug diri sa chat box para atong mabasa. O adunay isa diri nga pangutana from Noel de los Santos. Mabuhi ba ang germ sa parat nga tubig sa ice cream box, ma'am? Di ba usually mangod ka ng mga ice cream, di ba gibutangan nila og kanang asin kay para dugay malanay ang ice. So naay mga bacteria na mabuhi, may uban bacteria na ganahan og parat saline solution. So posible gihapon mabuhi. Pero majority pag high salinity dili gid mabuhi, pero naa gyud uban na mabuhi.
Pero ang isa Okay. ka ani manggod labi na sa kanang mga ice cream box, likayan gid nila na labi na dili ta kabalo na hygienic ba or limpyo ba ng mga asin na gigamit, pati po ng mga ice na gigamit. So dapat i-ensure gid nato na dili mo talsik or maadto sa pagkaon ang kaning gigamit na mga ice o kaning mga salt kay posible na ay cross contamination mahitabo. Okay, so thank you so much, Ma'am Jen and Sir Noel de Los Santos. We hope nga nakuha nimo to, no? Sa chat box. Time check na to mga kabida, 9:59 in the morning. Okay. From Moreno. Si Moreno Hardinero, ingon siya. Share about first in. Ma'am, share about first. First in, first out. Thanks. Oh, okay. So unsay pasabot ana sa GMP na gitawag og FIFO manang first in first out. Napod gitawag na FEFO first expire first out. So muna dapat practice unsay pasabot ang first in. Kanang una ninyong gipalit or gisulod sa ref mo punay una ninyong gamiton. Kanang ulahin na ninyong gipalit or bag-o ninyong gipalit mo ng last mo nang pasabot ana. Kay dapat dili kanang kung unsay ato pag-abli nato sa atong ref or freezer no, kung unsay ato nakita diretso nato kuhaon. Dapat nahibalog gyud ta unsa tong pinakadugay na naa sa ref kay mao to dapat una gamiton. Yan apoy giingon na first expire first out. So tan-awon gyud ninyo mga expiry ana inyong mga food products kay kanang pinakauna mo expire may una pod ninyong gamiton. So ang inyong basihan ana is kanang FIFO o FIFO para mahibal-an ninyo unsay una gamiton na products. So I hope na nasabtan siya kanang FIFO o FEFO. Tapos na po grabay isa kanang in terms sa expiry mo share lang ko. Karon wala na nang gibutang karon gibawal na ng best before o ang ginabutang na gyud expired on or due date on. So unsay diferensya ana? Kaya magong best before safe pagyapon na siya. Ang naalay changes sa pang-color, sa panglasa, pero safe pa kaunon pag mayong best before. Pero pag mayong gani expired on, ayaw na gina ninyo daginota, kay pasabot time to labay na gina siya. So mo na siyang tan-aw na ninyo yung ipalit na dilata, mga ban, tan-aw ninyo kung ang nakabutang ba best before or expired on or due date. Kay once ni abot na siya ang due date, ayaw na gyud ninyo kauna. Kay delikado na siya kay once kang gibutangan magud expired on or due date on, ang level sa mga bacteria ana is taas-taas na. So kanang mga manggod na amang gitawag na shelf life testing. So kanang shelf life testing tan-aw na nila hantod kanus ang madaot ang usa ka produkto to the level na dili na gyud siya dapat i-consume sa tao. So mo nang bantayan gyud ninyo ng mga expiry date kay dili ra ba gyud taga-bantay no nya nakakaon na dai mo expired na dilata or expired na ng mga hotdog. So importante gyud na tan-awon ninyo ang expiry. Yes, thank you so much, ma'am. O atong isunod yung pangutana ni Ma'am Beryl Calderon. Mga pila ka minuto kaha mo stay ang virus or bacteria sa atoa mga gamit? Kana siya ma'am, ma-explain na nako later sa katong last na topic on ensuring food safety in the new normal. So naa dito yung mga surfaces. So depende sa surfaces kung papel, kung mga glass, lahi po na siya number of hours. So para nitrile dito na lang para mo attend pod nang nag-question ana sa 5th session nato dito na nako explain kay naiuban days mo thrive ang virus labi na si COVID. Na ako'y hours lang mo thrive sa papers, sa mga glass, lahi siya days no pag metals. So ma-explain na dito ang kaning mga kuan, kanang mga number of days na mabuhi siya. So ang kagaw, in terms of germs, ang kagaw mo try gyud na siya hantod dili siya matanggal sa ka food surface or sa food product. Hantod dili nimo i-sanitize, i-wash this or i-sanitize ang isa ka tadtaran dili gyud matanggal si kagaw magdaghan lang na siya dinha. Sa pagkaon kung dili nimo tarong og luto, naarag hapon na si kagaw. So katong sa mga virus, kanang sa COVID, sa viruses, ma-discuss po na siya ang number of days. So different surfaces, different number of days na mabuhi siya. Yes, thank you so much, Ma'am Jen. At og nga pa ipahabong pangutana ni Ma'am Lenny Mission. Good morning, Ma'am Jen. Unsay proper washing sa vegetable and fruits?
Sakto Okay. ba na ang water na gamiton sa paghugas sa gulan og small amount of diluted salt? I just heard this but not sure kung sakto ba. So kani po siya ma-share po din ako no sa kanang ika-fifth nato na presentation, pero dito unsa gyud proper kay daghan ra ba ningon hugasan daw buta kanang sabon ihumol og suka, daghan gipang sulti ihugasag baking soda, pero ang recommendation gyud based atong literature, ang gi-recommend gyud sa international is you should only wash it with clean potable water. It's sufficient na gyud na siya, hugasan lang gyud for longer times ang mga vegetable o ang fruits. Dili kuanan og sabon kay posible ang residue sa sabon moadto sa pagkaon. Nya naapoy study na dili daw effective na mopatay sa kagaw ning paghumol sa suka, paghumol sa sabon o paggamit aning baking soda. May kani mga baking soda, mga suka, murag neutralizer lang man gud ni sila. So dili gyud sila completely makapatay kay naay mga bacteria na gitawag acidophile kanang ganahan og acidic environment mabuhi ra gyapon sila. So chances are naa gyapon ang kagaw. So ang gi-recommend sa international standard is thorough washing with potable water. Okay, so klaro kaayo no, Ma'am Lenny Mission. I hope natubag. Ma'am, tinuod ba ang baking soda makatabang paglinis sa mga bacteria, germs? No, dili siya sufficient. Walay objective evidence or scientific evidence na sufficient ang baking soda. Proper washing lang yun ang the best. Okay, usay man gud kay mga baking soda mag-neutralize lang ni siya. Nga na po mabilin na mga mga certain bacteria na mo thrive gyapon, madili matanggal. Yes, thank you so much. Doon na tayo. Dugang pa jud nga pangutana. Sa merkado, ma'am, ang karne pila ka oras gikan sa slaughterhouse pwede ba i-display? Pwede pa i-display sa open market. Walay chiller na ka-display ra. Okay, sa balaod sa National Meat Inspection or sa meat sa meat na law, ang gi-recommend gyud nila more than dapat gyud tanan karne ibutang gyud sa chiller. Dapat dili gyud i-display in open spaces na pareha sa palengke. Ambot wala na po kaadtog lang yan karon, pero the best na palengke amo na visit is naani sa Prosperidad ata. Ang ilang market is limpyo. Walay kay makita na karne nag-display sa food stall kanang sa mga table. Wala nila gikuan na sa chiller niya. Kung naay mo palit ahya pa nila igawas ang karne. Gamay-gamay ang paggawa. Wala gid nila gi-display. Kay sa balaod manggod kung na-display nimo more than 6 hours ang karne, dapat dili na siya ibalik sa chiller or freezer na ibalik na pud otro. Dapat himuon na siya tosino or longganisa or chorizo. So mo na siyang ruling. Kay kabalutan na naay katong 2-hour, 4-hour rule. So imagine ang hilaw na karne i-expose nimo for 4 hours. So unsa na kadaghan ang agaw na nakuan. So mo nang karon makita na siguro ninyo sa langhihan, hinahinay na ninyo na ang uban ng mga meat vendor na sila sa kilid nila sa ilang pwesto na mga chiller. Kay ang practice gyud dapat i-display ninyo na karne dili daghanon, gamay lang kay para sufficient siya na mahalin siya within the desired na time. Okay, thank you so much, Ma'am Jen from Mr. Labastilla. Ma'am, dapat ba nga lahi-lahi nga kutsilyo ang gamiton? Pila po kakabuok ang need nga kutsilyo para maka-avoid sa cross-contamination? Sama po sa tadtaran na lahi-lahi, maupod na siya, kada tadtaran na apoy corresponding na kutsilyo. So, at kung ka-afford mo, kaya ninyo daghan kutsilyo, so daghanon ninyo ang kutsilyo. Pero as much as possible na amoy duha ka kutsilyo, isa sa hilaw, isa sa luto. Sige. So, padayon ta, no, mga kabida? Ito na pa ubay-ubay diri nga mga pangutana from J. Mark Hatagi. Good day, ma'am. Is it okay to use wood chopping board? Mostly, if not all, use wood chopping board in the kitchen. Mostly on large chunks of meat. Okay. Nakahinamdom ko na nagtabang mi sa kanang natoy kanang Winrock USDA funded na siya na project. Part mi ato sa project. Tungod kay nakita manggod diri sa atoan na daghan gitay mali na practices, labi na dito sa palengke na ang ginagamit gyud is wooden chopping board pa. Yeah. Ang gihimo ato sa project is nang hatag gyud
sa mga na-trained na mga katong mga food stall owners sa palengke ug kaning lechon manok gitagaan gid sila sa Winrock na project na funded sa USDA ug chopping board na plastics na mga baga siya na mga chopping board kay dili gyud bisag unsaon pa na dili gyud siya recommended ning wooden chopping board kay kabalo na mo kato kung giingon ganina posible na physical hazard o bacterial hazard sa wooden na chopping board. Ang girecommend gid karon na kanang mga chopping board maski mapalingki man ambot kung diri sa langihan kung nagamit pa ba gihapon or majority basing wood pa gihapon udo gitagaan na sila sa Winrock atong plastic na chopping board mao gina dapat ang ideal nya nara ba gyud mga akong pangutana sa inyo kung magpalit mo og lechon baboy or lechon manok ginatan-aw ba ninyo ginapatadtad ba ninyo wala ko nag-advertise aniha pero ang ako nakita na nag-practice gid og maayo na best practice hygienic practice is kaning si Chooks to Go kay di ba ang ilang ginagamit is pag dili na hawidan, pag cut nila sa ilang manok na scissors, tapos ilang tadtaran is plastic. Unlike kaning uban na mga mamaligya o mga lechon manok, unsa may ilang gigamit, tadtaran na kahoy. Nya pagtan-aw ninyo, unsaon man nila, di ba gina-scrape pa nila ang surface sa ilang tadtaran, gina-scrape lang nila ang mga mumho. So ang pangutana din karon ba na pagkalimpyo o paghugas ilang tadtaran. So the best is kung makita ganin ninyo na wooden ang ilahang tadtaran, kamo na lang muhiwa sa inyong balay. Buo na lang ninyo paliton ang mga manok o baboy, dito na ninyo ipahiwa sa inyong balay kay labi na ang mga lechon manok ready to eat food. So dapat highest hygiene nya. Inyo gipa hiwa dito wala mo kabalo or makagarantiya na limpyo ba tong mga tadtaran. Yes, thank you so much, Ma'am Jen. Okay, last two question na. From KJ Gustilo, what about meat, ma'am? What is the proper cleaning of meat? Sakto ba nga hugasan gyapon og tap water right after buying it? So as I mentioned earlier, no, di ba, ang gi-recommend sa international standard, dili daw hugasan ng mga meat kay posible man gud magtalsik dito sa ato ang kusina. Naay cross-contamination mahitabo. Pwede siya kung gikan sa limpyo na source, matong akong giingon kung gikan sa mga mall, mga meat shop na controlled ang temperature, wala na langaw-langawan, pwede na siya idiretso ninyo sulod sa inyong freezer. Total, pag gamito na ninyo na may proper cooking na mahitabo, so mapatay ra tong tagaw na nag-exist dito. Pero kung gikan sa market, na hugaw, na tugmuhag langaw, or na di ta kabalo kung unsay mga kuan, hugaw na dito, dapat yun siya hugasan using clean potable water. Okay. Yes, thank you so much, ma'am. So at least, no, nakabaluta karon mga kabida. Last question from Jerwin Timonio. What if isa ra ka tadtaran gigamit sa paghiwa, ma'am? Unsay possible nga makuha nga sakit? Thank you. Daghan gid no na gitawag na E. coli. Kana siya sa mga labi na kanang gikan sa mga tinai na kanang mga gut gikan mo ng E. coli gikan na siya ang kanang E. coli na bacteria is gikan na siya sa mga tae. Fecal in nature na siya. Pwede po Salmonella, Staphylococcus aureus, so mga Listeria. So daghan laing-laing nakagaw na posible moadto gyud sa mga pagkaon. So isa ka example aning cross-contamination na kabalo ko familiar mo katong nahitabo sa Tandag, Surigao Sur, katong naay durian candy. Na daghan mga bata na food poison atong durian candy. Based sa laboratory result na gi-release sa FDA, ang contamination ato is Staphylococcus aureus na naadto sa candy. Asa na gikan ang Staphylococcus aureus? Gikan na siya sa mga samad na nainana. Pwede po siya sa pimples na nainana. Muna kung mag-andam gani mo pagkaon, kung naamoy samad na ginana or naamoy pimples na hinog, lami ra bagid kayo no pag nay pimples sige hawid-hawiran. So kana siya loaded with Staphylococcus aureus, maadto na siya sa inyong mga pagkaon. So mo tong example of cross-contamination kay posible ang nag-prepare atong durian candy na katong cook na siya or posible ang nagpack ato na samad na nihawid siya sa atong or nagproduce nagluto siya atong durian candy na naa siya nana. Mo tong nahitabo. So this is a good example of cross-contamination. Okay, thank you so much, Ma'am Jen. Og mga kabida, daghan gyud kay tag nakuha nga mga impormasyon, no? Kay ato man gyud ning kinahanglan nga i-practice every day.
og application gid ni sa atong sa atong balay, sa atong opisina o bisag asa pa tawong paingon. So thank you so much sa mga nagparehag sa ilang mga pangutana. So far atong nabasa ang ilang mga pangutana dinhi sa chat box. Time check mga kabida, 10:14 in the morning. And alang sa kopya sa atong presentation karong buntaga, inyo kini makuha o ma-download sa ATI Caraga Facebook page sama sa mga nag-unang mga episodes. So atang iusab mga kabida, ang 4th episode sa season 4 sa atong ibida natin program webinar series karong October 23, 2020. Di natong tun-an og baybawan kung sa kining food contact surfaces. So mas Ma'am Jen, aduna ka ba message sa atong mga kabida for this day? Salamat gid no, nakita gid nako na daghan gid interesado kay base sa question. So among sa katong mga na humana na mga training kani gyud na topic murag daghan gyud nang utana. So kani pud na topic mao gining pinaka-importante na topic kay ma-correct man gud nato. Siguro ambot kung amenable ba tanan mo muuyon ba ang tanan na naa sila'y nakatunan karon na wala day sila nahibalo na mali da ito na mga practices sa ilang balay. So ang dapat tungod ani na training dapat ang inyo nakatunan bag-ohon gyud ninyo no kay importante gyud na at all times we should practice food safety. Salamat ug maayong buntag. Yes, may buntag Ma'am Jen, and take care diha sa imuhang uban pa kita sa sunod. Biyernes na pod, no, mga kabida. So atangan na pod nato ang bag-o na pod nga topic next week. So salamat kaayo. So dili na ako maisa-isa ang kaning nagpadayag og mga pasalamat din sa chat box. So kabalo na mo kung kinsa mo. Okay, kita ra man gid diri sa ato ang online class. Ayaw kalimot sa pag-like sa among FB page, ATI Caraga Region, o palihog usab sa pag-invite sa inyong mga friends to like our FB page. So daghang salamat mga kabida, mag-uban usab kita sa sunod higayon, sa mga takna, sa mga adlaw, sa mga programa, uban sa tibuok pwersa sa ATI Caraga, kini ang inyong kabida, Ginaline Arbotante, magayon, i-share, i-apply, i-sustain, i-bida natin. God bless everyone and be safe.